Okay, good day everyone. Our topic for today is market structure. So, bakit importante yung market structure? Kasi pag hindi mo ma-identify yung market structure, parang saan ako papasok o saan ako lalabas, ganun. Sa market structure, may importanteng maintindihan. So, may tinatawag na trending, may tinatawag na range or consolidations. Sa trending naman, may tinatawag na uptrend at may tinatawag din na downtrend. So sa uptrend, meron tinatawag na high. Ayan. And then may tinatawag na higher high. Ayan siya. Meron tinatawag din na low. At may tinatawag na higher low. Ayan. Kasi ito, pag pinagkumpara mo, mas mataas to. Kaya ito tinatawag na higher high. Ito naman low. Pag pinagkumpara mo to, tinatawag itong higher low. For an uptrend to exist, kailangan may series of higher high at may series of higher low. Ayan. Higher low din to. Ayan. Higher din yan. Higher high. Wala pa nga lang higher low. So hanggat nagtutuloy yan, yung ganyang market structure, ibig sabihin uptrend yan. Bakit? Kung uptrend kasi ang isang market, napaka-importante na makita mo yung market structure na yan. For example, anong gagawin mo dyan? Saan ka magpapasok? So, ang tendency niyan, you wait for the opportunity to buy. Saan ka magbabay? Dito or dito? So, hindi mo alam kung hindi ka marunong mag-identify ng market structure. Kaya napaka-importante niyan. While sa downtrend naman, meron siyang tinatawag na high and then lower high. Low, lower low. So, kung downtrend ang market structure, anong opportunity hanapin mo? Sell. Kung hindi ka marunong mag-identify ng market structure, paano ka mag-execute ng sell? For example, downtrend, so dito, ang posible mong sell. Yan. So, kailangan marunong ka mag-identify niyan kasi napaka-importante niyan kung magbabay ka o kung magsasell ka. And then another important things is to identify the market structure ng higher time frame and lower time frame. For example, yung higher time frame is uptrend. Look for an opportunity sa lower time frame, for example, 1 hour na uptrend din. Kailangan naka-align sila. So, hindi pwedeng ang market structure ng higher time frame is uptrend tapos nagsesell ka on a lower time frame. Yan. So, you better align yung higher time frame mo sa lower time frame mo. Kailangan parehas yan. Paano yon? So, kaya napaka-importanting marunong mag-identify ng market structure ang isang trader. Sa ranging naman or consolidation, yung market, choppy siya, ganyan. So, hindi mo malaman, merong higher high, biglang yung maglo-lower high. Ito naman, low, magiging higher low, magiging lower low. So, yan yung tinatawag na range or consolidation. Umiikot lang naman yung market sa ganyang galaw, no? Umiikot lang siya sa ganyan. Usually, for example, uptrend, high, di ba? Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Then, biglang magcha-choppy. Hindi na magkakaroon ng higher high, magiging high na rin. Then, magkakaroon ng lower low. And then, magkakaroon din ng higher high. Tapos, biglang magkakaroon ng higher low. Ito, lower low. Magkakaroon ng higher low. Biglang magkakaroon ng lower high. Biglang magkakaroon ng lower low. And then, magkakaroon ng lower high.
Yan. So, range yan. Or consolidation. Or distribution. Then, what if tumuli ito, nagkaroon ng bagong lower low, nagkaroon ng lower high, panibagong lower low. So, ito na ngayon yung downtrend. Ito yung uptrend, ito yung range, ito yung downtrend. Sa uptrend, there is a series of high, higher high, higher high. Kasi mataas ito kaysa dito, kaysa dito. Ito naman low, higher low, higher low, higher low. Kasi matataas ito kaysa dito sa mga nauna. Dito naman, hindi mo malaman. Yun nga, may high, pantay lang, higher high. Ito naman low, lower low, higher low, lower high. Hindi mo malaman. Until magkaroon ng malinaw na structure. Tulad nito, nagkaroon ng high, lower high, low, lower low, lower low, lower low. So, yan yung pinaka-basic. Ano naman yung tinatawag na breakup structure? Ang breakup structure, for example, naka-uptrend ka. Yan yung structure niya. Uptrend. So, the moment na, halimbawa, dito pa lang, ito pa lang. Ayan. Ito yung, halimbawa, yung naging umpisa. From low to high, then nagkaroon ng higher low. So, ito ngayon, ito, possible ito pagka na-break yan, na-break itong high na to, so, ito yung tinukonsider natin na breakup structure. So, ito naman ngayon yung magiging higher low. Kumpara dito sa low. And then, the moment na ito mag-pull back siya, na-create ng another higher low. Ayan. And then, umakyat uli at na-break uli yung swing high na to. So, another breakup structure. Pero what if bumaba ito at inabot itong higher low na to? Hindi lang inabot, bumaba pa lalo. Yun naman yung tinatawag na choke. Possible. Change of structure. Ano yung structure? Pwedeng trending or pwedeng eventually maging downtrend. So, yun yung choke. What if nagkaroon nga ng choke? Halimbawa, yan. Yan yung market structure niya, uptrend. Tapos, yung lower low, ayun, na-violate yung lower low na yon. So, magkakaroon ng choke. And then, the moment ito mag-pull back na ganyan, mag-pull back, yan, at bumaba uli, magkakaroon siya ng tinatawag na new lower high. Kasi high ito. Pag pinagkumpara mo yan, mas mababa ito, kaya siya lower high. Ito naman low, new low. Pag pinagkumpara mo to, this is the new lower low. So, naging structure niya ngayon is parang pababa na or downtrend. Yan. So, if this is the choke, na-choke siya rito, ayan. Ito naman, pag na-break itong swing low na to, ito na yung tinatawag nating breakup structure ng alin? Ng downtrend. And then, kung mag-pull back ulit ito, there will be another lower low. And then, kung bumalik ito pababa at mag-proceed to break this lower low, another breakup structure and another lower high. So, anong importance niyan? Bakit natin pinag-aaralan? For example, kung ikaw ay naka-uptrend yung nakikita mo, so you wait for the opportunity to buy. Saan? Dito sa end ng pullback ng uptrend. At kung downtrend naman, you wait for the pullback nitong downtrend na to dito sa lower high and you look for the opportunity to sell. So that is the basic market structure. Pero basic pa lang yan. May mga tinatawag na valid choke, valid breakup structure, no? Valid pullback, no? Major swing high, major swing low. So that is a separate topic. So
So that is our basic market structure. Sa chart, paano mo hahanapin yan? For example, yan. Yun yung challenge. Lalo na kung nasa higher time frame, so hindi kaagad makita asan yung pinaka-market structure. Ayan. Let's say weekly. Ayan. Sa weekly, ayan, may makikita ka na. Medyo madali-dali na. Pag nasa weekly na, makikita mo na kaagad yung mga yan, swing high, or high, higher high. So low, higher low, higher low, higher low, higher high. Lower high, no, higher low, lower low. So ibig sabihin parang ganun yung nangyari. Ayan. So that is the market structure. And then suddenly nagkaroon ng lower high. And then nagkaroon dito ng ayan, choke. So bumaba dito yung price at kasalukuyan bumabalik. Ayan. So possible ito ngayon, yung pagbalik nito is it will create a new lower high. Ayan. And this is 1 week, ano? Yan yung basic. Sabi nga, we look for the higher time frame for the direction. Anong direction ngayon nakikita natin on a weekly? Bullish or uptrend. Ito siya. Ito. So, lumalabas, this is a pullback and a pullback. Ganun. So, dito naman sa daily, makikita natin na meron siyang high, lower high, and low. Ayan, low. And then there is another lower low. So, ibig sabihin, ito yung low na violate na ito. Galaw na ito, yung low na to. So, dito ngayon yung choke. Choke. So, change of character. So, ito ngayon yung pinaka-character niya, pataas, di ba? High. And this is the higher high. And this is the low. And this is the higher low. There is a change of character from uptrend, posibleng magkaroon ng range or downtrend. So, sa ngayon, nagkaroon siya ng lower high and then lower low. So, if itong price na to, hindi niya i-violate ito at pagdating dito, bumaba uli, magkakaroon ng tinatawag na lower high. At kung tuloy-tuloy itong bumaba dito, magkakaroon ng break-up structure. So, ayun na yung tinatawag nating change of character from uptrend to downtrend. Ayan na siya. Di ba? For an uptrend to exist, there must be a series of higher high and higher low. For a downtrend to exist, there must be a series of lower high, low, lower low. Kaya lang, ito, hindi pa ito nabubuo. Possible pa lang. Kaya nga, choke pa lang din pwede mangyari dito. And that is for the daily time frame. For the 4 hours, ayan, sa 4 hours, makikita natin, ayan, meron pa rin ditong high, lower high, ayan, and then the low, and then the lower low, ayan, lower low. So, parang ganun yung. On a 4 hours, parang downtrend pa din, pero dito na tayo magpo-focus ngayon. Ano ba to? Yan. Maaring ito yung pinaka-major swing high at major swing low on 4 hours, pero ito ngayon yung internal structure. Anong trend dito?
Let's say, kukuha tayo ng direction sa 4 hours. O kukunin natin yung market structure ng 4 hours. So, ilaki natin. So, ayan yung high. Yan, lower high. And another lower high. Sabihin na natin ito yung low. Lower low. And then the lower low. From this lower high, nag-create siya ng another high. Kaya lang, pag pinagkumpara mo, this will now become higher high. And this will become lower low. Low pala, sorry. Pag pinagkumpara mo, this will now become a higher low. Another high, so higher high. Pag pinagkumpara mo sila, another low, pag pinagkumpara mo, this is another higher low. Ito, medyo mababa ng konti, but still this is higher high. So this is low. So this is, pag pinagkumpara mo, this is another higher low. So ito, ganun din. Medyo mataas din ito, kaya nga lang hindi masyadong halata. Higher high. And then higher low. So, may ibig sabihin yan. From here to here, ang laki ng, di ba yan? Ganun din dito, ang laki. Maliit na dito. May ibig sabihin yan. Yan. So, ito ngayon, from higher low, tumaas siya. Ito ngayon yung tinatawag nating, dito, choke. Kasi downtrend ito. Diba? Downtrend. Nagkaroon ng change of character from downtrend, nagkaroon ng possible uptrend. So, ito ngayon, break itong to. So, this is now your break-up structure. Ayun yung choke. Then, nag-pull back somewhere dito. Ayan. Pag-pull back niya, tumaas ulit. Nag-sideways pala dito, no? Then, ayun, bumaba ulit. Then, tumaas. Ayan. Medyo parang ito ngayon, nag-uumpisang ma-exhaust yung buyer kasi parang ayaw nang tumaas ng todo. No? Nahihirapan na si buyer na i-break yung itong resistance na to. Bakit? Kasi may fair value gap dito. We will have a separate topic for the fair value gap. Sa ngayon, break-up structure muna. So ayan, ang structure niya muna, ang market structure muna. Ang structure niya ngayon, nakikita natin is uptrend. Trend. So we wait for the opportunity to buy whenever the price pull back doon sa low niya. Huwag muna nating komplikaduhin yung pagpapaliwanag, although na meron ng possible resistance dito. Market structure lang muna. Okay. So, if the 4-hour time frame is uptrend, ang market structure niya, punta tayo ng 1 hour. Ganun din ba ang makikita natin? So, dito medyo magiging challenge kasi marami ng galaw. Pero alin ba dito yung pinaka-importante? So, doon papasok sa SMC. Ayan. O, yan. Mas dadali ngayon, ma-identify. Ayan. O. Higher high, higher high, higher high, higher high. Higher low, higher low, higher low. So, ibig sabihin, uptrend pa rin ito. Yung market structure niya, uptrend pa din. Although na may mga sideways siya na ganyan, ayan. Ayan kahit hindi halata, pero sinasabi niya rito, higher, higher, high pa rin to. Then, another range or consolidation, then umangat siya. But still, the market is uptrend. So, we will look for the opportunity to buy. Paanong opportunity to buy? Hintayin natin yung price bumalik doon sa ibaba. Ayan. Katulad nito. We'll wait for the price na bumalik dito, somewhere dito sa previous day low, and then tingnan natin kung magba-bounce. So, we wait for the opportunity to buy. Ayan. Dito sa area na to. But basically, yun yung market structure. And medyo dumali siya using the SMC. Yan. So, i-detalye naman natin yan pagka
nagkaroon tayo ng mga Zoom, ayan. So, ayan naman yung downtrend, ayan, no? Meron din siyang downtrend dito, ayan. So, lumaki yung pangsulat, ayan. Unti-unti natin i-detalye yan. So, sa ngayon, market structure lang muna.